At nagsalita na naman po guys, itong si number 1, Senator Robin Hood Padilla. Si utol nating hudlom. Alam nyo, sa totoo lang guys, ayoko talagang ma-stress. Dahil yung energy ko na to, sinisave ko po sa mga mas makabuluhang bagay. Kaso nga lang, sino yung hindi mai-stress? Sino yung hindi magagalit dahil nagkakalat na naman po ng kabobohan itong si Padilla? Alam nyo, ilang beses na natin itong pinagsabihan, ilang beses na natin itong tinirada at yung mga mensahe natin, alam natin na nakakarating din sa kanya, pero wala eh. Patuloy pa din talaga si Padilla sa kanyang pagiging attack dog, pagiging pipi at bulag. Anyway, eto guys, ang sabi ni Padilla, dapat daw pong wakasan na ang karahasan na ginagawa ng Marcos administration at dapat tumindig na daw po yung mamamayang Pilipino sa katotohanan. Sino yung papanindigan namin? Si Kibuloy? Ha? Yun ba yung gusto mong panindigan namin? Yung isang criminal offender? Inibir kang hayop ka. Alam nyo, sino talaga yung sino yung hindi manggagalaiti dito? Ganito kasi kabobo eh. Pinapagtanggol mo yung merong sandamakmak na kaso, wanted pa sa Federal Bureau of Investigation, tapos mas pinipili mo siya kaysa sa mamamayang Pilipino na in the first place, you are a public servant. Tagapagtanggol ka ng mga walang boses, tagapagtanggol ka ng mga mahirap, tagapagtanggol ka ng mga salat. Pero bakit naman ganun, Padilla? Tangina. Nanggigigil talaga ako. Basahin natin tong kanyang statement. Talaga nga namang nag-udyo ka pa na tumindig yung mamamayang Pilipino. Talagang tumitindig kami. Pero hindi sa mali. Tumitindig kami sa katotohanan. Buwa ka ng inang shit to. Ito lang balag sa lahat ng senador. Si Padilla lang talaga yung nakakapagpa-stress sa akin. Anyway, sabi niya dito, kami ni Pastor Apollo, hindi kami basta magkaibigan. Talagang hindi kayo basta-basta magkaibigan. Parehas kayo ng ugali eh. Birds with the same feathers flocks together. Ikaw may kaso ka din noon. 'Di ba? May kaso din itong si Kibuloy. Kaya birds with the same feather flocks together. At isa pa, feeling ko, nagbabayad ka ng utang na loob. Pinag-free air ka sa sa SMNI noon, 'di ba? Pinahiram ka ni Kibuloy ng chopper. Kaya nga naman, sino ba naman ang hindi ipagtatanggol si Kibuloy kung ganun yung naging offer niya sa'yo. Pero alam mo, Padilla, you are a public servant eh. 'Di ba? Senador ka, hinalal ka ng taong bayan kasi ang akala nila makakatulong ka. Ang ginagawa mo, imbes na makatulong ka, nakasama ka pa. Masama yung budhi mo, animal ka. Nakaka-stress. Wala ka talagang bilang. Alam mo ba yung pinagtatanggol mo? Ito, si Apollo Carayon Kibuloy engage in sex trafficking by force. Mantakin mo, 11 years old, kinakana niyan, di umano. Diba tapos ngayon, ipapagtanggol mo yung isang criminal offender? Asan yung utak mo? Minsan ka na nga lang mag-isip, yung hindi pa pinag-iisipan, baka nang ina, nag-iisip ka ba? Wala talaga tong utak eh. Mula noon hanggang ngayon, consistent ka sa pagiging tanga mo. Nakakainis. Ano ba yung kaso niya? Fraud o coercion, sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud, conspiracy, bulk cash of smuggling. Tanginang yan. Diba? Human trafficking pa. Buwisit to. Tapos pagtatanggol mo, tapos sasabihan mo kami na tumindig sa katotohanan, talagang titindig kami sa totoo. Baliktad lang talaga yung utak mo. Hindi ko alam kung saan mo nilagay. Hindi ko alam kung sa bagay, yung asawa niya nga, pinag-glutadrip niya doon sa loob ng Senado eh. Sana pati yung utak din, ginuglutadrip. Hindi yung puro lang balat. Hindi lang yung puro balat pinagpapaputi mo. Sana pati puso din pinapaputi mo. Ang itim eh. Ang itim ng budi mo, hayop ka. Ay, nako. Dapat sana dito kay nag-resign na lang eh. Anyway, kami ni Pastor Apollo, hindi kami basta magkaibigan. Yan yung sabi niya, ni Padilla. Naniniwala kami na dapat matapos na ang karahasan sa bansang ito. Ano yung karahasan na tinutukoy ninyo? Karahasan ba yung paghuli sa isang criminal offender? Karahasan ba yun para sa inyo?
na yung iniingatan lang po natin dito ay yung mga kabataan at yung mga hindi pa po nakakamit ng hustisya dahil nga po sa pangingikil ng pinagtatanggol mong sex offender, ng isang criminal offender. Buwa ka ng inang shit ka. Ito pa guys yung malala. Ang sabi niya, dapat daw na magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga katulad nating mga mag-aaral. Na katulad ninyo na mag-aaral, na nagsusunog ng kilay, gumagastos ang mga magulang, tapos bibiktimahin lang ng mga terorista. Ito na naman guys, kinonect na naman sa CPP, NPA, NDF. Na itong si Kibuloy daw po ay nakipaglaban sa CPP, NPA, NDF. Wala namang problema doon. Okay, proud kami doon kay Kibuloy na nilabanan niya yung CPP, yung mga teroristang komunistang grupo. Walang problema doon. Proud kami. Sabi ko nga sa inyo, kapag tama, purihin. Kapag mali, ay babanatan natin yan. Give the credits when the credits is due. Diba? Kapag ka-credits naman, ibigay natin. Ang problema dito, hindi po nasusukat yung kanyang pagkatao ng dahil lamang sa nakipaglaban siya sa mga armadong teroristang komunistang grupo, ay exempted na siya sa batas. Hindi yun ganun, Robin. Hindi, ano kasi guys parang ano niya dinadivert niya dito na ganito yung mga nagawa ni Kibuloy, hindi nyo man lang nare-recognize. Nare-recognize namin yan, Padilla. Nare-recognize namin yan, hindi kami bulag. Binigyan na namin yan ng content doon, pinuri na namin yan si Kibuloy. Walang problema dyan, tama yung ginawa niya, yung pakikipaglaban niya sa komunistang teroristang armadong grupo. Walang problema dyan. Ang problema dito, na porket nakipaglaban siya sa mga communist, ay exempted na siya sa batas. Hindi pwede yun. Yun yung binuboses namin. Iba yung issue niya sa CPP, iba din yung issue niya sa human trafficking. Iba yun. Putang inang tong hayop na to, bobo talaga Tapos sasabihin niya, dapat bigyan ng magandang kalidad ng edukasyon. Paano mabibigyan ng magandang kalidad na edukasyon? Yung umupo noon bilang Department of Education Secretary, si Sara, na wala namang ibang ginawa, kundi parehas lang kayo, tagapagtanggol ng criminal offender. Na instead sana fokusan yung mga estudyante kasi ang baba ng PISA natin, ang ginagawa, sumasama sa mga rally-rally. Diyos ko po. Yung mga issue sa DepEd hindi maayos-ayos, tapos ngayon humihingi ka ng dapat maayos yung yung kalagayan ng ating mga mag-aaral. Sana pagalitan mo muna si Sara kasi bobo din yan. At yung sakripisyo na ibinigay ng SMNI sa ang laki daw guys ng sakripisyo ng SMNI. Kasi yung SMNI, yan yung channel ni Digong. Yan yung channel ni Digong na walang ibang ginawa kundi mang red tag. Mga red tagger yung mga nandyan si Lorraine Badoy, si Celis, mga red tagger yan. Ano yung nangyari? Ayun, nasampulan, nakasuhan, diba? Kasi mahilig mang red tag. So, ang sakripisyo na ibinigay ng SMNI sa gobyerno na silang naging mata, silang naging tagapagsalita, hindi mo kakalimutan yun. Wala naman sanang problema kung hindi fake news Kaso ang daming violation ng SMNI. Talagang hindi namin malilimutan yun. Una, fake news. May issue sa prangkisa. Diba? At hindi lang yan. Diyan din sila nare-red tag, nagbabanta sa buhay ng isang tao. Diba? So tama lang na hindi nabigyan ng prangkisa ulit yung SMNI ninyo kasi sobra na yung violation ng network ninyo. Mayaya naman kayo itong mga yawang to. Ito talaga si Padilla, nakaka-high blood, no? Na-high blood talaga ako every time na kino-content ko siya. Alam nyo, pag gusto ko talagang mainis, hinahanap ko si Padilla. Kasi pag nakikita ko si Padilla, talagang kumukulo yung dugo ko. Grabe, parang ma-high blood ako today. So, kaya kung tumitindig ako, hindi ibig sabihin nun na kaibigan ko lang si Pasto. Tumitindig tayo dahil alam natin ang katotohanan, alam natin na ang katotohanan at yung katotohanan ay itinatago at ang kasinungalingan ang lumalabas. Ikaw yung sinungaling. Ikaw yung sinungaling. Ano sinasabi mo na ang katotohanan tinatago? Pagtatago ba ng katotohanan ang pag-expose sa isang human trafficker? Sa isang sextortionist? Sa isang may kaso ng fraud? May kaso ng smuggling? Pagtatago ba ng katotohanan yon? Masakit ba marinig yon para sa inyo? Na binubulatlat yung pagkatao ng patron ninyo? Yun ba? Kaya kayo nagagalit sa ating administrasyon? Itong si Padilla, minsan na nga lang talaga mag-isip. Yung hindi po talaga pinag-iisipan. Kaya minsan nakakainis, na nakakagalit. Yung tanong ko nga, sino yung mga bumoto dyan Nagsisi ba?
Yung mga bumoto dyan kay Padilla, kasi ako kung tatanungin ako ninyo, talagang nagsisi ako. Literal na nagsisi. Literal din na nainis. Literal na nanggalit. Pero hindi ko binoto. Hindi ko binoto yan si Padilla. Nainis lang ako kasi nanalo yan. Eh, bobo yan eh. Ay nako, kaya susunod, huwag kayong boboto ng artista. Pag binoto nyo yung artista, ganyan po yung trabaho ng isang artista. Walang ibang ginawa kundi kumundi na, hindi nag-iisip, walang utak. Baka si Padilla yorn. Diba? Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.